Lumaki ako sa Pilipinas at bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig. Mag-aral kang mabuti para balang araw magkaroon ka ng magandang trabaho. Parang iyon na ang sukatan ng halaga ko bilang tao. Makatapos, makapagtrabaho, makatulong sa pamilya. Yun ang goal. Yun ang responsibilidad. Pero habang tumatanda ako, napansin ko, maganda ang mangarap pero minsan nagiging mabigat na karga. Kasi sa likod ng bawat pangarap may takot. Takot na mabigo. Takot na mapahiya. Takot na hindi maging sapat sa paningin ng iba. At sa ganitong sistema tayo lumaki na parang obligasyon ang maging matagumpay, hindi bilang sarili kundi bilang patunay. Patunay na may silbi tayo. Patunay na may narating tayo. Kaya minsan kahit pagod na tayo, sige pa rin. Para lang may masabi ang iba na magaling siya. Nakapagtagumpay siya. May narating siya. Pero sa totoo lang, sa tahimik na parte ng puso natin, may tanong, kailan ko kaya mararamdaman na sapat na ako? Habang lumalaki ako, napansin ko rin ang isang bagay na matagal ng ugali nating mga Pilipino. Yung pakiramdam na kapag mas mataas ang pinag-aralan mo, mas magaling ka. Kapag may konting pera ka, mas may karapatan kang magmalaki. Kapag may titulo ka sa trabaho o diploma sa dingding, parang mas mataas ka sa iba. Pero naisip ko na bakit ganito? Saan ba nanggaling ang ganitong pananaw? Bakit parang normal sa atin ang sukatin ang halaga ng tao sa kung anong meron siya, hindi sa kung sino siya? Marahil galing ito sa matagal na kasaysayan ng kolonyalismo. Sa panahong sinanay tayong tumingin sa mataas at mababa, sa kultura ng sir at ma'am na minsan respeto, pero minsan hierarchy. Tinuruan tayong tignan ng tao base sa posisyon, sa pera o sa hitsura. Hindi sa kabutihan, hindi sa puso, at kahit makabago na ang panahon ngayon, dala pa rin natin yan. Kapag may mamahaling cellphone, biglang may respeto. Kapag simpleng bihis lang, parang hindi pinapansin. Kapag marunong mag-English, biglang wow, sosyal. Pero kung simpleng Tagalog lang, ay probinsyano. Ang totoo, hindi naman sa accent nasusukat ang talino. Hindi sa diploma nasusukat ang pagkatao. At lalong hindi sa pera nasusukat ang dangal. Minsan pa nga yung walang-wala, sila pa yung marunong magbigay. Yung tahimik lang, sila pa yung may pinakamalalim na kabutihan. Nakita ko to hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Sa bawat bansang napuntahan ko o nakilala ko, may entitlement din. May mga taong akala nila, dahil may posisyon sila, mayaman sila, o matalino sila, mas mahalaga sila kaysa sa iba. Pero alam mo, hindi totoo yon. Kasi sa huli, ang tunay na karunungan ay hindi nakasulat sa papel. Nasa puso yon. Ang tunay na edukasyon ay hindi kung gaano karami ang alam mo, kundi kung paano mo ginagamit ang alam mo para sa kabutihan. Nakita ko rin ang mga taong walang tinapos pero marunong rumespeto. Yung mga walang uniform pero marangal ang trabaho. Yung hindi marunong mag-Ingles pero marunong magmahal. Kaya minsan tinatanong ko rin ang sarili ko, bakit kailangan pa nating patunayan ang halaga natin? Bakit hindi sapat na mabuti kang tao, marunong umintindi at may malasakit sa kapwa? Hindi kailangang mayaman ka para maging mahalaga. Hindi kailangang sikat ka para mapansin. Hindi kailangang may titulo ka para rumespeto ang iba. Ang mundo hindi niya kailangan ng mas maraming importante. Kailangan niya ng mas maraming mabubuti. Kasi sa huli, lahat ng titulo, lahat ng pera, lahat ng posisyon, mawawala rin. Pero ang kabutihan hindi. Naalala ko pa nung bata ako, kapag may kapitbahay na may anak na engineer or nurse, parang automatic, no. Pero kapag ang anak ay driver lang o tindera lang, may lang. Pero kung iisipin mo, kung walang driver, paano ka makakarating? Kung walang tindera, saan ka bibili? Kung walang magtatanim, anong kakainin mo? Kaya dapat wala sanang lang dahil bawat trabaho may dignidad. Minsan pati sa pamilya ganun din. Kapag may kamag-anak na nakapag-abroad, siya agad ang bida. Kapag nandito lang parang nakalimutan. Pero hindi mo kailangang lumayo para maging matagumpay. Minsan, ang pinakamatagumpay na tao ay yung marunong maging masaya sa simpleng buhay. Yung marunong magpasalamat kahit hindi marangya. Yung marunong magmahal kahit walang kapalit. Kaya kung isa ka sa mga taong madalas minamaliit, tandaan mo, hindi ikaw ang problema. Hindi mo kailangan ng titulo para maging marangal. Hindi mo kailangan ng diploma para mapatunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangan ng malaking bahay o mamahaling sasakyan para respetuhin. Ang tunay na karangalan ay nasa paraan ng pakikitungo mo sa kapwa.
sa kakayahan mong mangumiti kahit pagod, sa tapang mong bumangon kahit ilang beses kang nadapa. Entitlement ay maingay. Pero ang kababaang loob, yan ang tunay na lakas. Kaya kung minsan nararamdaman mong nagiging mayabang ka na, huminto ka sandali. Balikan mo kung saan ka nagsimula. Alalahanin mo kung gaano kadaling mawala ang lahat. Lahat ng meron tayo pwedeng mawala sa isang iglap. Kaya habang meron pa, magpasalamat. Dahil yung tinatamasa mo ngayon, pinangarap ng iba kahapon. At kung ikaw naman yung laging minamaliit ng mundo, huwag mong hayaan na sirain ka ng opinyon ng iba. Dahil hindi tao ang nagtatakda ng kapalaran mo, ang Diyos ang may hawak niyan. Lahat tayo pantay sa ilalim ng langit. Walang mas mataas, walang mas mababa. Iba-iba lang ng laban, iba-iba lang ng kwento. Ang mahalaga, hindi mo kailangang tapakan ng iba para umangat. Ang tunay na tagumpay ay yung umaangat ka habang tinutulungan mo rin ang iba. Kaya sa mga tinatawag na entitled, sana maalala natin, ang kapangyarihan nawawala, ang pera nauubos, ang titulo nalilimutan. Pero ang kabutihan nananatili. At sa mga simpleng tao, huwag mong isipin na maliit ka. Dahil madalas, ang mga pinakamaliit sa paningin ng mundo, sila ang pinakamalaki sa paningin ng Diyos. Kaya ngayong gabi, kung may oras ka, huminga ka sandali. Isipin mo lahat ng meron ka. Pasasalamatan mo. Hindi kailangan magyabang. Hindi kailangan ipakita sa lahat. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang maging sikat para maging mabuting tao. Kailangan mo lang manatiling totoo, marunong magmahal at marunong rumespeto. Sa mundong puno ng ingay, piliin mong maging tahimik na kabutihan. Sa panahong uso ang pagmamayabang, piliin mong maging mapagpakumbaba. Dahil ang tunay na halaga, hindi nakikita sa taas ng narating mo, kundi sa lalim ng puso mo.